Ako si Sherwin Rivera. Ako yung current na editor-in-chief ng Northern Dispatch. Pero nagko-contribute din ako sa Rappler at sa Asia Democracy Chronicles. Medyo matagal-tagal na rin kasi parang on and off mainly. Pero for the longest time kasi I helped sa editing ng Northern Dispatch sa Ilocano articles, no. And then 20 sometime 2014 nung nagtanong sila kung gustong mag-column. So for a time naging columnist ako until may integration as a full-time editorial staff ng publication noong 2018. Mainly yung kino-cover ko na field kasi ay politics, agriculture, human rights, tapos environment at indigenous people. So mas yun yung karamihan ng areas. No? Pero I also write some features on yung mga human interest sa balangkas na culture, pa ba? At yung iba ay travel and food. Pero generally, mas yun, politics, IP, tsaka human rights. Yung sa politics, mainly doon sa government policies, tapos yung impact nito, particular sa mamamayan, no? Or kaya, kung hindi man usapin ng policies, ito yung mga actions of the government that also impact yung socio-economic na kalagayan ng mga komunidad, particular sa Northern Luzon. Doon sa indigenous people, karamihan dito is covering yung usapin ng indigenous people's rights, paano nila ina-assert ito. At the same time, paano nagiging komplikado yung assertion with the different policies, no, existing regimes sa ating government. Halimbawa, kalakhan nito ay usapin ng paano nga ba yung larawan ng free, prior, and informed consent, no, sa balangkas ng Pilipinas. Ikalawa, paano nga ba yung usapin ng pagkilala mismo sa kultura at katangian ng mga IPs. Tapos yung pangatlo, yung impact mismo ng mga existing or possible impacts ng mga proposed projects sa kanilang ancestral land at culture. So yun yung sa IPs. Yung pangatlo, kaugnay sa environment, no? Sa environment at human rights, mas nakaugnay ito karaniwan dun sa IP, no? Yung ano yung impact ng mga projects naman, naka-focus dun sa tinatawag nating biophysical aspect ng proyekto ng environment, no? At karaniwan, pag sinabi nating biophysical, tinitignan na rin namin dito yung iba pang elemento. So, pag sinabi mong social, ano yung epekto dito sa human rights, no? Sa mga lugar ba na may proyekto ay tumitindi rin yung human rights violation. Paano tumutugon ang government agencies sa mga hinaing ng mamamayan. Ano yung economic aspect nito? How would it impact yung livelihood? Lalong-lalo na yung traditional livelihood ng mga komunidad. So, mas ganun yung general na coverage na ginagawa ko. Siyempre, depende sa hinihingi ng kalagayan. No? Yung karaniwan, kung nag-a-update lang ang layunin, we mass news ang pagkakasulat. No? Pero tinitiyak kung sa Nordisk kasi requirement siya. No? Parang part siya talaga ng tatak ng Nordisk na kahit na usapin ng news, at the very least, mabuo mo yung context ng story. That's very important para sa Northern Dispatch. Pero kapag yung mga maiinit na issues, no, halimbawa, bibigyan kita, when it comes to stories on dams in the Cordilleras and other parts ng Northern Luzon, medyo feature in-depth, no, at analytical yung karaniwang paraan ng pagsusulat. Kung bakit, kasi ang tradisyon kasi ng Nordis ay pag-amplify ng voice ng marginalized, no, sa region. Ibig sabihin, at hindi namin ipinagkakaila na yung mismong publication ay iniluwal ng people's movement. So, hindi mo pwedeng i-betray yung tradisyon at prinsipyong yun ng publication. So, kapag when we do stories like that, karaniwan siya i-feature, analytical, no? While we ensure yung objectivity ng pagkuha ng mga information, mga datos, pag sinusulat namin, syempre,
ang hirap naman nakitang-kita mo na yung epekto ay i-sugarcoat mo pa, di ba? So, we tell it as it is. Ganun. Oo, may ilang mga art, di lamang ilan. No? Karaniwan naman kasi when we talk about environmental reporting, when we talk about reporting indigenous people's rights, hindi kasi yan nakahiwalay doon sa usapin ng kalagayan ng kalikasan. No? And you would always touch some or most factors relating to climate change. Ang maalala kong pinaka-recent na talagang nakafocus on climate reporting ay yung kaugnay sa Sierra Madre. It's a uh, reporting grant from Environmental Journalism Network na nakafocus talaga doon sa climate reporting. Ako yung nagka-cut across dyan yung usapin ng tao at ang kanyang karapatan. No? Kasi minsan, yan yung hindi mo dapat inihihiwalay eh. Yung magkakaugnay na bahagi ng environment. No? Minsan pag sinabi kasing environment, nakafocus lang tayo dun sa biophysical. Means yung the terrain, the biodiversity, etc. Pero mahalagang component ng environment kasi yung social, cultural, tsaka political. No? So, actually, kung ako, wala siyang masyadong pagkakaiba. Nagmamatter lang kung paano mo dinidiin na naangguluhan na yung storya batay dun sa layunin. So, for example, dun sa Sierra Madre reporting na ginawa namin, in-explain namin yung papel ng Sierra Madre doon sa usapin ng pagsilag sa bagyo. No? So, yung scientific and meteorological aspects niya, siya bilang the Luzon backbone, no? Totoo bang pinapahina niya ang bagyo, etc. That side of the story, pero meron ding side na usapin, ano nga ba yung kalagayan ng Sierra Madre? Ano yung mga threats sa Sierra Madre? At threats doon sa mga katutubo na sa matagal na panahon ay nag-alaga nung kapaligiran, no? Ano yung bundok Sierra Madre? Ano yung mga challenges na kinakaharap nila? So, ganun yung itsura nung usapin ng reporting. Naman, syempre, kasi hindi mo mahihiwalay yung usapin ng political aspect sa kahit anong isusulat mo when it comes to kalagayan. Kasi yung policies ng government would always affect yung ecosystem eh. No? Hindi, halimbawa, when we report about climate change and mining, ano ba kasi yung existing mining regimes natin? Bakit sinasabi ng mga environmental advocates and activists na pinapalala nito yung actual na kalagayan natin? Ganon din doon sa usapin ng mga policies when it comes to climate change at mga katutubo. No? For example, laging pinapatampok yung usapin ng kaingin na isang traditional livelihood sa maraming lugar sa mga lugar ng mga katutubo. Pero napakaliit na porsyento noon, di ba? Kasi kung titignan mo yung kaingin ay subsistence farming siya. Kung ikukumpara mo yun sa mga large-scale na projects na merong malaking impact sa environment, dams, mines, logging, and other energy projects, malaki yung usapin ng, makikita mo yung usapin ng disbalance sa prioritization ng pagdidiin ng regulations, no? Vis-a-vis doon sa napakaliit ng mga impact. Pangalawa, mahalaga yung usapin ng political aspect sa climate change reporting kasi paano nga ba nagre-respond yung ating government? Halimbawa ngayon, lagi nating hina-highlight yung usapin ng Filipino resilience, no? Resiliency. Pero tinitignan ba natin, dapat natin tinitignan, paano nga ba kasi tumutugon ng government, no? Mahirap naman na lagi mo na lang iasa na resilient kasi ang mga Pilipino at makakabangon sila ng madali or hindi nila iniindaban nila yan ay patuloy ang kanilang buhay. Mahirap 'yon. No? Unang-una diyan yung usapin ng accountability. Diba? Pagpapabaya. Pangalawa diyan ay usapin ng appropriate ba yung response, no? So that's part lahat 'yun ng usapin ng climate change reporting. At in fact, kung titignan natin, minsan yun yung hindi na bibigyan ng diin na mahalagang aspeto. Yung third, syempre, yung relationship ng local policies to international, existing international na mga treaties and conventions na dapat nating tinutugunan. Bawa ngayon, existing ang COP, ang COP, no?
ang usapin ngayon ay yung kaugnay sa pagtugon doon sa damages, no? Paano tumutugon yung mga historical polluters natin, no? Na may pananagutan dapat. So, napakahalagang aspeto ng buong climate change reporting, yung political aspects. Ako walang pagkakaiba eh. Kung ako titingin sa karanasan ko, nag-iiba lang siya kung saan mo gustong bigyan ng diin. Halimbawa, doon sa Sierra Madre story, one part of that was nakafocus doon sa scientific explanation niya. So wala masyadong politics doon. Pero yung second part na usapin na ng paano nga ba pinapangalagaan yung Sierra Madre, ano nga ba yung mga threats sa Sierra Madre at sa mga katutubong nangalaga nito, mag-iiba ulit yung larawan at anggulo noon. Ganon din sa usapin ng reporting dito sa Cordillera halimbawa, no? Halimbawa ay yung usapin ng napakasikat na tagline, just transition. Yung pag-push natin ng changing to renewable na from fossil fuels. Di okay na i-report natin na may pangangailangan. Pero paano nga ba ito nakakaapekto sa kabuhayan, sa mga komunidad ng katutubo, ay mahalagang bahagi din nun. So kung sa bahagi ng Northern Dispatch, syempre, magdidiin kami doon sa paano siya pinapatupad at nagiging epekto nito sa mga komunidad. No? Kasi pag yung mga corporate investors, meron silang sapat na resources para i-PR yung kanilang proyekto sa mga komunidad at sa kung saan-saang lugar. Pero yung mga community, napakaliit nung spasyo nila para i-amplify kung ano yung nagiging impact nito sa kanila. So sa bahagi namin, sa tipo ng reporting ng Northern Dispatch at maging sa amin, sa pag-train namin ng mga writers nito, na bahagi nito, ganong anggulo namin lagi dinidiinan. Paano mo i-amplify sa balangkas ng kung anumang temang nire-report mo, yung issues ng marginalized. Itong nakaraan ng isang nakaharap namin na challenge ay yung halimbawa access sa community. No? Bakit? Kasi halimbawa sa Cordillera, magiging limitado yung ilang access mo sa mga possible na communities na gusto mong puntahan. Either for security reasons or the distance. That's one. Second is usapin ng data. Ano yung mga available na data and where to source them. I mean, at least ngayon, meron ng for the Earth Journalism Network, meron ng mga assistance from other outfits, from other institutions that you can get it. Pero yung local data kasi natin, yung general data you can get it anywhere. Pero yung local data natin, ang hirap-hirap pa. Halimbawa, sa dinami-dami ng minas at hydro at energy projects sa Cordillera, halimbawa lang, no? Ilan ba yung ini-emit niya na carbon? GCGs, no? Greenhouse gases. GHGs pala. Greenhouse gases versus ino-offset ng ating renewable energy production. Di ba? Doon sa usapin ng offsetting ay makabuluhan ba doon sa impact niya sa kabuuang kalagayan ng mamamayan ng Cordillera? Yung mga ganong local data, syempre, more or less nagiging approximation or qualitative yung larawan niya rather than quantitative kasi wala kang makukuhang ganong specific data pa sa atin ngayon. Ito yung particular experience halimbawa sa loob namin mismo. No? Yung observation namin sa mga nagko-contribute sa amin, ang isa ay yung tendency nga magdiin doon sa biophysical aspect ng issue. Or doon tama din naman, no, sa scientific aspect, bahagi ng issue. Nale-left out yung usapin ng political, social, and cultural. I mean, it's common, at least doon sa observation namin sa amin. On a broader scale, tingin ko, sa early part, no, mas sa maagang bahagi ng climate change reporting, merong ganun ding bahagi ng puwang. Tapos minsan nakafocus doon sa opinion ng expert, sinabi ng authorities. When say authorities, sinabi ng government, sinabi ng ano.
Pero doon sa aspeto ng paano siya tinitignan ng mga komunidad na actual na naapektuhan, ng marginalized, at least in the early part, may kakapusan noon doon. Policies, no? Paano nga ba tumutugon? Halimbawa, how do we really evaluate yung response ng Pilipinas batay doon sa mga dapat niyang tugunan? Or, better yet, kaysa magdiin tayo sa paano tumutugon ng Pilipinas, baka mas magandang tignan yung mga historical emitters, no? Kasi ang liit-liit ng emission ng Pilipinas kung ikukumpara mo sa iba. Paano ba talaga sila tumutugon at nagbibigay ng climate finance? Efficient ba? Effective ba? Yung usapin ng pagtugon nila doon, no? Or baka mamaya ay yung mga policies na tinutulak pala nila ay para lang makapagpatuloy sila sa kanilang emission. Yung mga ganong aspeto, tingin ko, on the early part, medyo kinulang tayo ng reporting. So, at least ngayon, medyo yun na yung na-highlight. No? May shift din eh. No? Tingin ko, malaking factor dito yung pag-raise din na, consistent na pag-raise ng issues ng mga environmental organizations, mga activists. No? At tingin ko, malaking factor din yung, alam mo yun, yung consciousness na rin within the journalism community. Halimbawa, yung pagtutulak ng environmental reporting na nakafocus talaga sa climate change, no? Na minsan hindi lang usapin ng climate change, no? Merong specific na tulak on paano nga ba yung climate change policies, usapin ng transparency sa pag-i-implement ng climate change programs or paano nga ba yung climate finance sa isang pagkakataon. Malaking factor yun dun sa naging shift din at pagbabalance ng reporting at pagtututok kung saan talaga dapat binibigyan ng diin. Important. Importante siya kasi lahat ng aspeto ng buhay, apektado siya. Alam mo yun? Sinasabi nga nila, di ba? At a certain level ng pagtaas ng temperature ng ating mundo, may mga species nawawala. So, once na may mabalance doon sa magkaroon ng imbalance doon sa buong ecosystem, yan yung prinsipyo ng everything is connected to everyone else sa 4 principles ng ecology, no? Na once may ma-disrupt, may eventual repercussion yan. At hindi lang yan usapin ng biophysical or usapin ng biodiversity. It would eventually cascade sa usapin ng politika. For example, usapin ng politika, yung sinasabi nilang conservation efforts na kung saan ay i-declare nilang protected area yung lugar pero may apektadong kabuhayan pala ng mga katutubot komunidad doon, di ba? So, eventually magkakascade at magkakascade siya. So, napaka-importante talaga nung matamang pag-report sa climate change. Ako kung sa Baguio mismo, magandang panghawakan natin yung naging assessment ng NEDA. No? Na ang layo na ng kanyang inabot in terms dun sa kanyang carrying capacity. So, ang malaking usapin ngayon dyan ay paano niya tutugunan na maging sustainable yung kanyang growth na nami-maintain yung usapin ng pristine environment. That's a big question, no? Kasi you cannot really stop urbanization eh. All you can do is adapt policies and measures na ma-ensure na yung growth mo ay in sync din dun sa pangangailangang response ng iyong environment, no? And I think hindi mas maraming investments ang usapin dito ng pagtatayo ng mga buildings and everything. Ang pinakamahalagang component dapat nito is you listen with the people. Kasi minsan may tendency talaga na looking at the very technical side, you forget yung social side of the issue. So, sa pagtugon mo ng mga ganitong problema on balancing, napakahalaga talaga nung pakikinig sa mamamayan.